Ang kwento ng 53 anyos na ama sa Lipa City na itinataguyod ang pag-aaral ng mga anak sa pananahi ng mga sako. Ating tunghayan sa report ni Paul Hernandez. Pagkahanda ng mga gamit sa pananahi, kasunod na rin ang pagpwesto sa labas ng kanilang bahay. Hudyat na ito ng pagtatrabaho ng 53 taong gulang na amang si Ernesto ng Barangay Pinagkawitan, Lipa City. Normal lang kung titingnan si Tatay Ernesto, pero nabago ang takbo ng buhay ng dapuan ng sakit na difterya noong 3 taong gulang pa lamang. Dahilan ng kapansanan niya ngayon, hirap makapagsalita si Tatay Ernesto. Nilagnat daw po. Ayun, hindi na daw po siya nakapagsalita. At saka nung nakakapagsalita pa daw ho yan, ang kanya daw naman pong ay hindi nakakalakad. Pero nung nakalakad naman daw ho yan. Sa pagtatagpi ng mga sirang sako, binuhay ni Tatay Ernesto ang pamilya sa mahabang panahon. Piso ang kada piraso ng sakong matatahian niya. Dito niya naitaguyod ang 7 anak sa pag-aaral. Siya ay nakakasweldo. Diretso na siya bibili ng ng pagkain, pamalingki pag-uwi, may bitbit ng pang-ulam, bigas. Sanay na raw siya sa trabaho, kaya nga ang tila butas ng karayom na pinagdadaanan sa buhay, nagsisilbi niyang lakas. Mahal daw niya. May anak pa daw siyang bunso. Yung kanya daw ang anak na bunso ang inaalala niya. Kung wala sa pananahi, nasa pag-aalaga ng mga pambentang manok ang padre de pamilya. Hanga sa pakikitungo sa kapwa ang mga kaibigan ni Tatay Ernesto. Diskarte niya, isipin mo, sa tayo niya. Nagawa pa niyang maitaguyod ng pamilya kahit ganun nakatayuan niya. Magandang ehemplo tulad ng hindi napapabayaan yung mga anak. Si Tatay Ernesto, lumalaban ng patas. Sa mundong kung minsay pakiramdam niya ay napagkakaitan siya ng pagkakataon. Basta't nariyan daw ang pamilyang umaalalay sa kanya. Hindi raw kailanman babagsak ang haligi ng tahanan. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog.